hindi mo kailangan gawin yung ganito, no? Nung pinopromote mo pa, no? Okay guys, pag-usapan natin ngayon yung trending ngayon na si Alice Cuo. Guys, ilang days pa lang ang nakakalipas nang ito'y pumutok ang balita nang siya'y ipatawag sa investigasyon na ito, no? Sabi nga dito, itong mayor ng Bamban, Tarlac ay suspected of being a Chinese asset. Pero ano po nangyayari ngayon sa TikTok? Makikita po ninyo ang ginagawa ng mga tao sa TikTok. So isa dito yung isang post photo, no, sa TikTok. Pero syempre bago natin tuloy itong video na to, hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. Kung naghahanap ka rin ng tutorial, pumunta ka sa Pixel Guide PH. Guys, doon na po tayo nag-upload ng mga tutorial natin. So yun na nga, let's go. So yun na. So yun na nga mga tol, kanina pinag-usapan natin kung paano itong mayor ng Bamban, yung Bamban, alam natin Pilipinas yan guys, ay ang isa po sa buong bansa sa mga political position sa bansa natin ay inuupuan, suspected na inuupuan na ng isang Chinese. So makikita natin, katulad po, di ba, ito nga lately lang, di ba, yung kay Vice Ganda, yung nag-upload siya ng video na piliin mo ang Pilipinas, kung saan trending nga rin ito sa TikTok, no? Yung kanta na yon, piliin mo ang Pilipinas, at kanya-kanya silang diskarte, no? At isa nga po si Vice Ganda sa nakiride dun sa trending na yon. At ang ginawa po niya ay syempre kinabugan niya yung performance niya. Subalit, 'di ba? Kasama sa video niya yung pagpapakita ng hirap dito sa Pilipinas, katulad po ng trapiko. At isa nga doon yung mga laban katulad ng sa West Philippine Sea. At lately, no, nagulat nga rin siya ay minute ni TikTok yung music sa kanyang video. Di ko alam kung na-delete ba or dinilit na ba to or ano man. Pero isa yung sure, naka-mute yung video niya. Tinanggal yun to. So sabi nila, yung TikTok daw ay hindi hawak ng China. Pero 'di ba, nakikita ninyo, questionable pa rin kung sa China pa rin ba ito. Influence pa rin, may influensya pa rin ba ang CCP, Chinese Communist Party dito sa TikTok? Nasabi nga nung CEO ng TikTok, siya po yan, no? Sabi nga niya ay hindi siya sa China or ang pinakabase ng TikTok kay China, hindi daw po. Kaya pinaglaban niya, no? Hindi binan yung, alam ko hindi naban yung TikTok sa Amerika. Gayun pa man, no? Ibang usapan. Yung nangyayari sa TikTok ngayon, katulad po nito, no? Guys, hindi ko alam kung bata yung nag-post nito, no? Sabi, Mayora ng crush ng bayan. So ito, maniniwala kayo dapat. Okay, so ayun nga na ito yung isang kamalian sa mga tao, no? Alam natin lahat may kanya-kanyang ganda, no? Dito makikita mo, pinopromote nila maganda daw si Alice, no? May kanya-kanya namang ganda, lahat maganda yun. Lalong maganda kung gumagawa tayo ng maganda. Pero tignan ninyo nga, hindi ba't ilang araw pa lang po nung pinatawag ito sa investigasyon dito, no? At ang puro sagot nga ay hindi niya alam. Diba? So, ano bang masasabi natin sa kalagayan na yan na ito? Ito ba'y dapat na tangkilikin ninyo na gaya ng ginagawa ninyo sa social media, no? Na dahil sa itsura, dahil sa panlabas ng mga dalaw ay tunay na pwede na ba yun? Kung sasabihin natin kurap ang Pilipinas kaya mas maigi pa daw ito, tama ba siyang nakapasok? Samantalang sila nga ang bansa, kung tunay na Chinese siya, diba? Yung bansa nga nila yung nambubuli, tapos ngayon may isang posisyon na sa politika ng Pilipinas, may posisyon na yung China, kung Chinese talaga siya at galing talaga sa China. Pero who knows, diba? Hindi natin alam. Wala tayong alam lahat, no? Pero hindi mo kailangan gawin yung ganito, no? Nung pinopromote mo pa, no? Tignan mo dito sa video na to. Play natin ito, no, sa TikTok. Ito ba official yata to ni Pontiveros, no? Play natin yung video dito ng kaunti, no, sa mga tanungan. Yung Jian Zhong. Yan po yung Chinese name po ng tatay ko. Ano po yung Angelito po. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wenyi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo, bali mga kasama po sa
negosyo, sa meat shop. So, mga kasama po ninyo sa negosyo, parehong address sa Hindi ko po masyado sigurado po doon sa address. Hindi ko po masyado sigurado po doon sa address. A few moments later. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa inyo? Sa ama po na half sibling po, Chinese po sila. Chinese po sila. Sino naman yung Jan Zhongguo? Siya ba yung sabi nyo nag-isang kapatid half-sibling sa ama? Hindi. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko. Yan po yung Chinese name po ng tatay ko. Sila yon. Sila yung Jan Zhongguo. Ano ulit yung Filipino nila? So, ano po yung Filipino name ng ama niya? Angelito Go po. Angel. Doon sa isang ipinakita pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jan Zhongguo doon ay ama. Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jan Zhongguo. So ang Chinese name nila na Filipino. So, kayo na umintindi ng kwento sa sagutan nila, no? Pero parang ganito lang kasimple yan, no? Merong isang video dito na 13 seconds lang. Tignan ninyo maigi. Sabi dito, me when my interviewer asked me to tell her about myself. So, tingnan natin, tindihin natin na lang. So, play natin. Sino daw po si Alice Go? Taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko ay Pilipina. Ang tatay ko ay isang Chinese. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Ewan ko. Ewan ko kung ano nangyari, no, guys. So, yun nga, bago tayo magtapos ng video na to, no, ay dapat hindi po tayo maging, sabi nga, ay parang mababaw lang ang tingin dito sa usapin na to. Kasi, seryoso to, guys. Nasa kalagayan tayo ng alanganin. Kaya dapat aware tayo, mapagmatag tayo. Hindi pwedeng pakras-kras ka na ganyan. Ano ka, bata, no? Kasakupin ka na, sisirain na yung bansa natin. Ang gusto mo pang pumasok, banyaga. Ano pang mangyari? Alipin na tayo, guys. Babalik tayo sa pagiging mababang tingin ng mga tao na mamumuno, no? Tignan mo na lang yung CCP, no, yung China. Tignan mo maigi kung ano yung itsura ng bansa nila. Kung ano yun, mas malala pa ang pwede mangyari sa atin. Diba? Kung sa bansa nga nila ay parang sakal na talaga yung mga tao alipin, ano pa dito, no? Sa bansa ng iba, kung sila ay naging matagumpay sa kanilang mga plano, no? Ito yung mga pinagsasabi dito, no? Real tinitawag na spirit. Di wow, di ba? Di wow talaga, di wow. Di ba? Hindi naman natin sasabihin pangit siya o ano eh. Hindi yun ang usapin dito. Usapin dito kung ano yung ginagawa niya. Yun yung magre-representa kung ano yung tunay na siya. Panoorin na lang natin to, no, yung kaunti dito na video ni Senator Zubiri at iba pang kasama niya. So, tignan ninyo yung damdamin, tignan ninyo yung pinaglalaban sa bansa natin. Hindi naman para sabihin mo na ikaw ay mandirigma o anuman, pero kailangan meron kang standing, alam mo yung tama at mali, alam mo kung ano yung ginagawa ng tao. So may problema tayo sa West Philippine Sea, China ang nangunguna, isa sa number 1 at actually nag-iisang bully sa dagat. Tapos ngayon mayroong ganitong issue, 'di ba? Mayroong ganitong problema tayo kinakaharap na meron nang nakaupo sa politika ng bansa natin na suspected Chinese asset ng China. Ay hindi dapat, no? Dapat naiimbestigahan din yung mga ganitong post, no? Baka, 'di ba? Baka na rin ng mga nagtatrader po at gustong sakupin yung bansa natin itong mga ganitong post, no? Ang dali naman nito yung mga walang alam, 'di ba? Yung mga emotional na tulungan sila ganito ganyan, mabuti yun eh. Pero ang layunin, ano bang layunin, 'di ba? After tumulong, after magpakita ng mga gawa na kinatutuwaan ng mga tao, saan tayo pupulutin lahat, no? So dito play natin saglit to. May mga nakakaraan, may mga dineport na ilang Chinese, no? May usaping pogo, sugalan na salot sa bansa natin na nandoon din sa lugar na pinamumunuan po itong mayora na sinasabi na si Alice Guo. No, tingnan natin yung mga sinasabi dito ni Senator Zubiri at iba pa niyang kasama. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas.
Hindi po inyo ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Pinalalayas na ni Senate President Juan Miguel Dig Zubiri ang mga umaaligid na barko ng China sa pagbisita nila sa Pag-asa Island sa Kalayaan pa. So nakikita mo ba yan? Nakikita nyo ba yung ganyan? Tapos nagpo-post kayo ng ganito? Ano yan? 'Di ba? Although hindi pa yun napapatunayan, 'di ba? May question, may doubt, merong pagdududa. Kahit sa mga kaso, once na may doubt, nakaka-apekto to sa paglilitis, 'di ba? So merong question, no? Tapos nakikita mo to yung mga ganitong kaganapan. Tapos ganyan yung ginagawa ninyo. Tunay bang ito ba'y talagang sa ating bansa galing tong mga ganitong post, tong Gojo sa Taro? Pangalan ng anime yung account. Dalawa yan, no? Isa siyang bata o walang alam, o isa siyang Chinese, no? Isa siyang pro-Chinese, mga nagsusulong ng komunismo sa bansa, no? So ayan, play na natin. Kanina pa natin gusto i-play. Play natin. Aligid na barko ng China sa pagbisita nila sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Kasama niya sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, Defense Secretary Gilberto Todoro at iba pang Philippine Coast Guard at Philippine Navy officials. Pinangunahan nila ang groundbreaking ceremony para sa itatayong barracks para sa Philippine Navy na bahagi ng pagpapalakas ng defense capability at pag-iit sa karapatan ng bansa. Ayon kay Zubiri, mismo ang kanilang eroplano nakatanggap ng radio challenge mula sa Chinese vessels. Dito sa bahaging ito ng Pag-asa Island, itatayo yung Philippine Navy Barracks para sa mga Navy personnel na nakaistasyon dito. Ito pa, tignan niyo dito sa part na to kung anong nangyayari dun sa mga kababayan natin dun, no? Ang isda. Pag may mga mangingisda po, binubisinahan din po nila. Or pag may mga parating po na mga barko or barko, ine-escortan po nila. Umaalis na lang po sila pag meron pong ganyan na nag-escort po sa kanila mga barko po ng China. Minsan po ma'am, pag napapanood ko po yan, may halo din po takot, lalo na po may mga anak po kami dito, may mga bata po. Tinig naman ni Secretary Teodoro na ligtas ang mga sibilyan sa isla. Samantala, isang super rural health unit din ang itatayo sa Pag-asa Island. Ayon kay Dennis Sabar. Diba, yun yung kalagayan nila. Hirap yung mga kababayan natin dito. Tapos ganyan yung mga post nyo. Ganyan, diba? Gusto ninyo yung tao, no? Ano ba talaga, no? Ano bang nangyayari talaga dito, no? Saka isa pa, hindi ko maintindihan, no? Wala na akong masabi, guys. Wala na akong masabi. Kulay pula. Okay. So ayan guys, siguro hanggang dito na lang, din natin pagtatagalin tong video na to, end na rin natin to. Pero 'di ba, yung nakaraan nga upload natin, yung patungkol kay Miriam Defensor sa mga sinasabi niya kung gaano ka corrupt, no? Napaka daming proud sa ating bansa at kung ano pa man, pero isa tayo sa pinaka binibilang na corrupt na bansa. So yun yung realidad, no? Alam natin malalim yung corruption, pero hindi totally, 'di ba? Lahat ganun yung nasa gobyerno, 'di ba? Kaya kailangan pinagdarasal natin yung kalagayan ng ating bansa, ng mga namumuno, 'di ba? At maging alisto at ipag-pray po natin na maging maayos ang lahat. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa natin, guys, na maiimpluwensyahan ang karamihan na gaya po ng nangyayari sa ibang mga post, gaya po nito, 'di ba? At puro kalokohan nga din po yung mga comments doon, kung makikita po ninyo o ano-anong pagtingin, no? Nakahalayan at kung ano pang papuri yung binibigay nila sa isang tao na pinagsususpetyahan na isang asset ng kalabang bansa, no? Hindi naman natin talaga maitatanggi, maikakaila na kalaban po natin ngayon yung China, at alanganin po yung kalagayan natin ngayon. So yun lang guys, kung ano yung masasabi mo, opinion mo sa usapin na ito, comment down below, and huwag kalimutan na i-hit ng subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun lang, kita ulit tayo sa susunod na video. See ya!